Dito niya sa langit, wanay kasakit, o wanay kangit-ngit sa dalanta. Lunlun kalipayang atong bation, dito sa himayat niya. Dito sa himayat niya. Ang kahayag way sama sa langit nung puluyan, ang Diyos mao'y kahayag ta. Dinhining kalibutan gatong gipuyan, ang mga kasakit iladian, luyuning mga luwa ug kagulanan, may kalipay giandam. Dito sa himayat niya. Ang kahayag way sama sa langit nung puluyan, ang Diyos mao'y kahayag ta. Kung sa mga kasakit ikaw gilumsan, itugyan kang Jesus kining tanan, kay dito sa himaya nga iyang giandam, wala na'y mga luha. Dito sa himaya niya. Ang kahayag way sama sa langit nung puluyan, ang Diyos mao'y kahayag ta. Ang kinabuhitang usahay malisod, kita pagtintalon ug magakabugnaw. Si Jesus nagtawag kaniya modol, luha pagapahiran, mawalang kaguol. Iguna ang tanan, kung makita siya, mawalang pagsulay. Kung na siya, kung magtutukan niya, mahanang kaguol. Hangtod makita siya, padayon ta. Usay panawtang, dulong ug malaay, ang kinabuhitan, puno sa pagsulay. Apan may usaran, nasayod sa tanan, itugyan lang kang Jesus, ang imong soliran. Iguna ang tanan, kung makita siya. Abutan ninyo ang programa sa Church of Christ nga inyong mabati sa dili madugay. I'm happy today, oh yes, I'm happy today in Jesus Christ. I'm happy today because He's taken all my sins away, and that's why I'm happy today. I'm singing today, oh yes, I'm singing today in Jesus Christ. I'm singing today because He's taken all my sins away, and that's why I'm singing today. I'm praying today, oh yes, I'm praying today in Jesus Christ. I'm praying today because He's taken all my sins away, and that's why I'm praying today. I'm living today, oh yes, I'm living today in Jesus Christ. I'm living today because He's taken all my sins away, and that's why I'm living today.
I'm happy today, oh yes, I'm singing today. In Jesus Christ, I'm praying today, because He's taken all my sins away, and that's why I'm living today. And that's why I'm living today. I've been traveling here in this life with its heartache, trouble, and strife. Sometimes Satan tries to tell me to turn aside. I say, Satan, get thee behind, no returning. Ang Church of Christ o Iglesia ni Cristo nga nagatuo sa pagkadiyos ni Cristo mutaniag ning tulumanon. Pabilin kita sa pagtulunan ni Cristo. Pabilin kita sa pagtulunan ni Cristo. Kini nga tulumanon gituyo aron makagiya kanato sa pagtuman sa kabubuton sa Dios pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Sumala sa Biblia, bisan kinsang magauna apan dili magpabilin sa pagtulunan ni Cristo, walay Dios. Busa higala, sunda kining tulumanon. Pabilin kita sa pagtulunan ni Cristo. Ug karon, ania ang inyong alagad. Be with me unto the end, be my Savior, guide and my friend. I'll arrive in heaven, the home of perfect love. Dalaygo ng Dios nining sayo na usab nga kabuntagon. Lugway sa atong kinabuhi mga igsoon nga atong mapahimuslan alang sa padayon nga pagtuon. Mahinungdanon kini sa tanang butang ang pagkakabuot sa kahibalos kamatuoran para sa atong kaluwasan. Kay daghan karon ang mga nangalagad, sinsiro pod, pero problema wala sa kamatuoran. Unya magdahom nga kuno nakahatag pod kuno pong kaluwasan sa kalag. Di nato ihibungon nga ang atong pagpangandam sa atong kaluwasan pasalagma makigsunan o paswerte-swerte baka o pamalas-malas maimpierno dili ingon ana. Kinahanglan dunay tino nga kahibalo. So nining sayong kabuntagon mamainit ta sa mga pulong sa Ginoo. Ug dalaygon ng Dios una sa tanan sa iyahang paglugway sa atong kinabuhi. Nakaabot usab kita sa laing unang adlaw sa semana mga kaigsunan. Diin atong alagaron ang Ginoo. Salamat kayo mga kaigsunan. So, hinaot na kapang hinaot, nakaampo na mo diya o nakapang hinaot na mo sa atong adlaw karon nga malampuson. Nya baka ang uban nga makaadtong tigumanan hala adto pero kami diri di pagyon. Kay grabe ron ang pag-lockdown kay naghimo ang mga Romano sa ilahang anti-dispiras sa kapistahan nila sa ilang larawan nga Senior San Miguel nila makaigsunan. Kaya nga akong giila nga si Miguel nga anghel di man larawan makaigsunan. Anghel gyud nga tinuod. Di man mo sugot gyud si Miguel makaigsunan nga imo siya buhatag larawan. Pero doon na may daghang-danghag, so what mahimo ila po na. O do mo na gingon respetahay ko no. Respetahan ta mo diha sa inyong pagtuo nga kinaugalingon, minaomao, buot-buot nga pistahan ninyo si San Miguel ninyo nga larawan nga manikin makaigsunan wa gi mahimo bisag gamay. Di gani kanaog di pud kasaka kun dili ninyo kugos-kugoson. Unya masukor mabudayon og amo mong punaon. Mao na kay masuko bagid sa sayop mga kaigsunan. So hinaot respetuhan ninyo ang Ginoo, dili kay ingon mo respetuhe pud mi ninyo. Di ta mo respetuhan tungod sa inyong pagway respeto sa atong Ginoo mga kaigsunan. Kaya wa man na isugo sa atong Ginoo nga ingon na naon ang anghel. Di mo sugot ang Dios mo niya. Moingon og duna na dayon mga kalamidad. Moingon dayon nga pagbuot sa Ginoo. Pagbuot sa yawa, pataka lagi yawit lagi ba? Pastang pataka ang yawit mga kaigsunan. So sayo kay tala mainit no. Medyo init-init ng bangko diha ang mga katawhan. So salamat ning istasyon sa YesWS 99.3. Sa atong station manager Sir Orlando Bolo, technician Michael Aricayos Daguok mga igsoon. Kini yung lagad Brad Edgar sa Budalog si Brother Harmony mga magwawali sa Church of Christ o Iglesia ni Cristo nga nagatuo kang Kristo nga atong dakong Dios og manluluwas. Unyang hapon dito sa Radio Iligan si Brad Fred Samudal ang inyong makauban sa 88.1 sa Radio Iligan. Sa ato station manager diha Sir Ernest Luyao
o kang Sister Riley Jane Loyaw o sa tanan pa nga kawani sa Radyo Iligan usab mga kaigsuonan. Ugma pa ta magkita dito. Alas 6 nga ito sa alas 7 gabi. Pero salamat nga wa pud wisipy at pagsunod dinhi kanato sa mga Facebook Live listeners. Sayo kay nang mata po uban ako mas maayo magining sayo to mga mata o mo mata mga igsoon kay mahibaw-an natong buhi pa dayta. Okay, di ka mo mata ding sayo basig wala na. So, padayon usab mga itong mga pag-ampo sa mga igsoon na to nga naa sa mga tambalanan na nagpa-hospital kay diabetes, pagresulta, findings, COVID. Mo naman naroon na may laing hibaw ang sakit ng mga doktor, COVID naman tanan. Basta na gani ubo gamay, daang hubakon sa wapa ni COVID, pag ubo-ubo ni mo diha, pag swab test na, COVID ay na rin. So, aron nga, matuman yung daghan yung kay biktima mga kaigsunan. Akong amiga, o sister, akong amiga, parinti pod, napakang iro, wala mo atong ospital mga kaigsunan. Adto na lang dito sa tambalan, nagpatawal ko, no? Hadlok mo atong city, kay basig, pag atong city hospital, COVID, napakang iro. Okay, hinaot maulian kaniya, igsuon. Ampo na lang diya sa Ginoo. Uso pa maguning tawal-tawal karon pod kay kinaraan nga tambal ba mga kaigsuonan sa mga binisaya mo na yung binisaya nahadlok lagi mo tong doktor kay mo ako diri mo tong kagahapon nahadlok siya kay basig paindingan siya COVID may pagminaw niya Brad Johnny Pacquiao okay sa barangay Mandulog kagawad sa barangay Mandulog ug Jaka Bawatan atong kaubang mga wali diya sa Kapuso Village Church of Christ ug si Saturnino Villarreal usab diya sa Bindol Church of Christ. Kang Fred Samudal o Brad Fred Samudal diya sa Purukto Barangay Santiago. May pagkaminaw usab diya sa Church of Christ Barangay Santiago, ilang tigom diya alas 8. So social distancing lang. Igsoon, no? Wala magpasabot nga katubag to ubang igsoon bitaw nato labi na sa pindugangan nga adi dalam manimba Brad kay 5 ra man kuno pasudlon. Dili ngo na social distance lang. Mga kaigsunan. Pero kung gamay mo tingumanan, 5 ra gyud mo. Pero dako, pwede man mo sulod basta matuman lang tag sa kadupa distansya. Ana, sobra na sa metros mga kaigsunan, no? So sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, magandang umaga po sa inyong lahat. O lalo na kay Sister Amy Odinisa Mihoy na nakikinig at nanonood sa ating programa. Chirilin Manunggol sa Oroquita, good morning sa tanan nga naminaw. Happy Lord's Day. Also to Amy Odinisa Mihoy sa Oroquita, sabi niya, mayong buntag mga igsoon. Happy Lord's Day. Kay Sister Vilma Padasas sa Payatas, Quezon City, good morning everyone. Happy Lord's Day. O sabi ko kanina, hindi kami makadalo sa mga panambahan kasi maraming checkpoint. Kasi may checkpoint, maraming checkpoint at wala kang quarantine pass, marami silang tatanong-tanong, no? Kasi anti-dispiras ng kapistahan ng kanilang manikin na anghel. O yan. O yung larawan nila ba, yung rebulto. Iwan ko saan sila kumukuha ng authority na gawin nila yan. Pero sa kanila din yan, sabi nila, respetuhan daw natin sila. Pero kami, rumirespeto kami sa Diyos. Hindi sa tao. Kaya, wag din yung sabihin na iniinsulto o sinisiraan namin kayo, kundi pinapaalam lang namin kasi madadamay din kami sa mga ginagawa ninyo kasi maraming mga salot na darating sa kalupaan tapos sabihin ninyo, gawa ng dyablo. Hindi gawa ng dyablo ang mga salot. Saan ba mababasa? Thank you, Brad Edie Coralde. Magandang umaga dyan, Brad Edie Coralde. At basahin mo natin ito para malalaman ninyo kung sino ba ang gumagawa ng salot sa tuwing nagagalit ang Diyos? Sa tuwing gumagawa kayo ng kalapastangan at kadumal-dumal sa kanyang harapan, lalong-lalo na yung pag piyesta-piyesta ninyo sa mga rebulto na yan. Okay. Kasi yung pagpista sa mga larawan, mga rebulto, mga kapatid, inuudyukan mo ang Diyos na magagalit sa iyo. Gihagit ni mo ang Diyos sa pagkasuko. Karon pirti na po sukuha sa Diyos. Mga kaigsunan. Kay bisan pag
wala sila dito, ay nagprograma man ang mga radyo o ang mga Facebook. Biba lang yapon, bisag nasbalay ba kaigsunan. Naalang yapon, di igyon sila muhunong. Ayaw talaga nilang hihinto sa pagsamba-samba o pagbiba-biba sa mga larawan. Pero kung talagang makapangyarihan niyang larawan ninyo, subukan ninyo ako mga kapatid na ipabasag yan. Kung mamamatay ako, ibig sabihin makapangyarihan yan. Kasi pag may kapangyarihan, mamamatay ka talaga. Anghel yan eh. Sabi nila, putol nga yung tulay diyan sa hinaplanon. Kasi gitigbas ni Miguel atong panahon sa Sindong. Di mapatay po ko, mga kaigsunan. Pero sabi ng Biblia, basagin, sunugin ang mga ribulto. Yan. O ito, totoo ba? Ito mga bula ang mga ngaral kasi. Sabi nila, itong salot na ito, itong kupid na ito, gawa ng Satanas ito. Hindi makapinsala si Satanas, mga kapatid. Si Satanas, ang ginagawa niya ngayon, manintal, manglimbong, mura na iya ha. Mangilad ang yawa. Pero ang mga kapinsalaan, yung mga salot, sino bang gumagawa niyan? Basahin natin. Mas maganda, Isaiah 45, 6 hanggang 9. Basa? Basa sa Tagalog. Isaiah 45, 6 up to 9. Upang kanilang maalaman mula sa sikatan ng araw at mula sa kalunuran na walang iba liban sa akin. Walang iba na Diyos maliban sa akin ayon kay ako ang Panginoon at walang iba. Ayon sa Panginoon. Wala nang iba pang mga Panginoon. Aking inilalagay ang liwanag at nililikha ko ang kadiliman. Liwanag at kadiliman, ang Diyos ang lumilikha. Ako'y gumagawa ng kapayapaan. Kapayapaan? At lumilikha ako ng kasamaan. Kasamaan? Kahit kapayapaan at kasamaan, ang Diyos ang lumilikha. Bakit? Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng na bagay na ito. Lahat ng mga bagay na ito, kapayapaan at kasamaan. Basa ba? Maghulog o kayong mga langit mula sa itaas. Yung mga langit, pwede ipahulog sa Panginoon yan. O ano ba mahuhulog galing sa langit? Mga bato? O mga meteors? Mga asteroid? Pwedeng gawin sa Diyos yan. Hindi si Satanas ang nagkontrolar sa mga bagay na nasa kaitas sa kalangitan. At ang alapaap ay pumatak ng katuwiran. Ang mga alapaap, papatak ng magandang ulan. Pwede rin siya papatak ng masamang ulan. Mga katwiran. Ang yuta ay bubuka. Kailan bubuka ang lupa? Patuloy ba naman? Bumuka ang lupa. Bubuka ang lupa. Upang maglabas siya ng kaligtasan. Bakit gagawin ng Diyos na ang lupa ay pabukahin? Di ba pag ang lupa ay bumuka, maraming mamamatay? Kailan bubuka ang lupa? Sa panahon na may landslide, panahon na may lindol. Pero, ano ang mangyayari? Ano mangyayari pag bubuka ang lupa? Upang maglabas siya ng kaligtasan at ang katuwiran ay lumabas na kasama niyaon, akong Panginoon ang lumikha. Malalaman ng tao, lalabas ang katwiran. Makikita ang katwiran. Kaya pabukahin ng Diyos, gagawa ang Diyos ng kalamidad, kasamaan para sa tao upang malalaman nila na wala ng ibang Diyos. Lalabas ang katwiran. Magsisisi ang mga tao sa kanilang mga ginagawa, lalong-lalo na yung pagsamba sa mga larawan. Gusto niyong galitin ang Diyos upang mangyari yan? Mga landslide, lindol, bagyo. Pag may bagyo, may mga buhawi. Lalabas ang katwiran. Magdasal ang mga tao. Ganyan mga kapatid. 45:9. Sa aba niya na nakikipagpunyagi sa may lalang sa kaniya. Kawawa kayo na nakipagpunyagi, sabi ni siya pa, nakiglalis sa ating manggagawa.
kaluoy nimo, igsoon nga makigbato ka, makiglalis ka sa atong magbubuhat. Kaya ang imong gisimba ka namang gibuhat ninyo sa inyong mga kamot. Kaluoy ninyo. Wala kang pakialam kung paano ka ginawa ng Diyos. Katulad ng magkukulon ba, magbibika, ha? Gumagawa ng bika, yung kulon, magkukulon, banga, o ano pa ba yan? Wala kang pakialam kung paano ka ginawa ng ating manggagawa. Tapos ginawa tayong maayos sa ating manggagawa, tapos ibigay mo sa iba yung pagpupuri. Doon ka magpupuri sa ginawa ng mga tao. Kaya, alaot kaniya nga makiglalis batok sa magbubuhat. Ang bika sa taliwala sa mga bika sa yuta. Mamulong ba ang kolonon sa nagbuhat kaniya? Unsay imong ginabuhat? Kung ang imong buhat nga ginahimo, wala siya'y mga kamot. Wala kay kamot igsuon, wala kay mahimo sa imong magbubuhat. Pagkaalaot kaniya nga nagaingon sa usa ka amahan, unsa man ang imong ginaanak? Kung usa ba ka babae o usa ba ka lalaki. So, ang atong Dios ang atong magbubuhat. Ang Panginoon ang ating manggagawa. Basahin mo sa Tagalog, Brad Bruno, yung 45:9. Ulitin mo. Sa aba niya na nakikipagpunyagi sa may lalang sa kaniya. Oo. Isang bibinga sa gitna ng mga bibinga sa lupa. Bininga. Bininga. Bika para sa Bisaya, yung mga kulon na yan. Kulon ba? Kulon yung mga, ano ba yung kulon sa Tagalog? Yung parang kaldero ba nagawa sa lupa? Ganon. Sige. Magsasabi baga ang putik sa nagbibigay anyo sa kaniya. Inanyuan na mga putik, gawing mga sisidlan. Wala siyang magawa kung gawin siyang malaki o maliit o tabingi o pabilog o purmang square ba. Wala kang pakialam sa manggagawa kasi ang manggagawa ang nakakaalam. Patuloy. Anong ginagawa mo o ang iyong gawa? Siya'y walang mga kamay. Wala kang kamay para sa Panginoon. 45:10. Sa aba niya na nagsasabi sa ama, ano ang naging anak mo? O sa babae, ano ang ipinagdamdam mo? Wala kang magawa, mga kapatid, kung ano kaya ang gusto mo maging anak. Magandang lalaki ba o babae ba? Kumplito ba o hindi kumplito? Kaya mayroong nagkaanak ng medyo tabingi, medyo maganda, o ano bang itsura ng anak mo? Wala kang magagawa. Tanggapin mo na lang kung ano ang magiging anak mo. Wala kang magawa kung bakit ka naging babae, bakit ka naging lalaki. Yung iba, doon sila lumihis yung iba. Anuhin nila ang Diyos na ang Diyos daw ang gumawa ng bakla, ang Diyos daw ang gumawa ng tomboy. Gawa din sila ng Diyos, pero hindi sila ginawang ganon. Resulta po yan ng kasalanan. Yung pagiging binabae o nagiging parang babae na naging parang lalaki o mga tomboy. Hindi ko magawa ng Diyos ng ganyan. Lumihis kayo sa gawa ng Diyos. Ang tao na po ang nagsadya na gawin nila ang mga bagay na makasalanan. Okay. So, salamat sa ito ay binigay rin sa akin ng isang nakikinig sa atin. Palayok. Nakalimutan ko yung palayok. Okay, salamat sa yung suggestion. Ito ay sagot doon sa nangangaral na pinaratangan nila na ang gumawa ng COVID na ito ay ang dyablo. Hindi ang dyablo, ang Diyos. Upang lalabas ang katwiran ng Diyos. Malalaman ng tao, magsisi ang mga tao ba? Pag sumubra na kasi ang ng mga tao, yung musubra na bitaw ang kasalanan, diyan papasok yung mga pagkasamaan na gawin ng Diyos upang lalabas ang katwiran. Salamat! Okay, ipagpatuloy po natin yung pinag-aralan natin nung last few days ago. Patungkol sa relasyon. Kasi
Sabi ng iba, hindi na kailangan ang relihiyon, kundi relasyon. So napag-aralan natin na ang tao kapag ang tao ay wala sa iglesia, wala siyang relasyon. Kasi ang iglesia inihalintulad na katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung wala ka sa katawan, wala kang ulo, sapagkat si Kristo ay nangulo lamang sa kaniyang katawan. Sana maintindihan niyo yan, mga kapatid. At ibinigay natin ang talata sa Epeso 1:21 hanggang 23 at 1 Corinto 12:27 na kahit ang mga apostol ay unang kaanib sa katawan ni Kristo. So ang katawan ni Kristo, unang miyembro po, mga apostol. Kaya kapag may iglesia, hindi apostol ang unang miyembro, sila Moises ang unang miyembro, ay hindi yung kay Kristo. Yun ang bansang Israel, mga kapatid, na iglesia sa ilang na gusto iparating ni Soriano na yun ay kay Kristo din. Maging dalawa ang kay Kristo. Tinatawag nilang iglesia sa Diyos at iglesia ni Kristo ay magkaiba daw at mali daw yung iglesia ni Kristo. Ang iglesia sa Diyos, mga kapatid, ay katawan ni Kristo, kaya tinatawag iglesia ni Kristo. Si Kristo ang ulo at mga apostol ang unang miyembro. Tapos, ang iglesia ay inihalintulad din na kaharian. Ito ay kaharian ng ating Panginoon. Sa iglesia, si Kristo ang ulo. Sa kaharian, si Kristo ang hari. Ang iglesia, ang ulo at hari, pareho lang, mga kapatid. Parehong sinusunod. So, sa kaharian, ang kaharian ay binili o tinubos ng ating Panginoon ng kaniyang sariling dugo. Ganon din ang iglesia. Binili ni Kristo ng dugo. Ang kaharian, binili ng dugo din. O niredeem ng dugo, tinubos ng dugo. Tapos, ang iglesia ay inihalintulad na asawa ni Kristo. So, yung mga relationship na yan, mga kapatid, grabe ang relationship, no? Hari, ulo, asawa. Bilang asawa, minamahal ni Kristo ang iglesia. Minamahal ni Kristo ang kaniyang asawa. Si Kristo, bana, ang asawa, iyang lawas. At sinasabi, siya ang tagapagligtas ng kaniyang katawan. Katawan pala, mga kapatid, asawa, tagapagligtas. Pero ang asawa, dapat, sinasabi, palaging susunod kay Kristo. Yung pagmamahal ng asawa, mananatili kapag palagi kang sumusunod sa iyong asawa. Ganyan. Inihalintulad din ang iglesia na katawan, mga kapatid. Katawan, ulo si Kristo. Ganon. So walang relationship outside of the church. Wala kang relasyon. Putol ka kay Kristo. Wala ka kay Kristo, mga kapatid, kapag wala ka sa kaniyang katawan o kaniyang kaharian o bilang asawa. Ang na kay Kristo, inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Palagi tayong lapit kay Kristo kasi kasama tayo sa kaniyang binili ng kaniyang sariling dugo. Inilapit sa pamamagitan ng dugo sa Epeso 2:13. Basa. Ephesians 2:13. Datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo'y na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. Layo tayo dati. Sino ba yung layo? Yung mga, sabi ni Kristo, mga karniro o mga tupa na hindi pa naging kaanib sa kaniyang katawan, inilapit niya. Tinatawag tayo ng ating Panginoon upang maging sakop ng kaniyang kawan. O ganyan. So, ang dugo ni Kristo ang naglapit sa atin. Sa iisang katawan, ipinagkasundo tayo sa Diyos.
Ang Hudiyo at ang mga Hintil ipinagkasundo, reconciliation sa pamamagitan ng katawan ng ating Panginoon. Episodos 16. Kung walang iglesia, walang reconciliation. Paano magkaroon ng relationship kung walang reconciliation? Sabi ni siya pa, wala ta mapasig-uli. Gipasig-uli ang Hudiyo ug ang Hintil ngadto sa Dios pinaagi sa lawas. Pinaagi sa usa ka lawas o usa ka iglesia. Ingon ni ana, kung walang iglesia, walang reconciliation. Walay pagkapinasig-uli. Ang maging na kay Kristo ay nangahulugan na nasa katawan at ang nasa katawan nangahulugan na nasa iglesia. Kasi ang iglesia ay katawan. Kung wala ka sa iglesia, wala ka sa katawan. Kung wala ka sa katawan, hindi ka, walang kaugnayan. Walang reconciliation, wala mapasig-uli, mga igsoon. Kung di wa ka mapasig-uli, kaaway ka sa Diyos. So, ibig sabihin, kapag wala ka sa iglesia, kaaway ka sa Diyos. Sino ba tayo, mga kapatid, na makipag-away sa Diyos? Kaya palagi naming itinuturo na kailangan maintindihan ninyo na kailangan na maging kaanib po tayo. Maging kaanib po kayo sa iglesia upang magkaroon ng reconciliation. Basahin mo doon sa Tagalog, Bradmon. Kasi yung reconciliation, hindi ko matatagalog. Kasunduin. 2:16. At upang papagkasunduin. Pagkasundo pala. Oh. May pagkakasundo. Yung mga magkaaway, mga kapatid, pag hindi nagkakasundo, patuloy ang pagiging kaaway. So kaaway ka sa Diyos kung wala ka sa iglesia. Paano mo sasabihin may relasyon kay Kristo? Hindi na kailangan ng relihiyon. Hindi na kailangan ng iglesia. Relasyon ang kailangan. Kailangan Christianity, not Churchianity. Ganun. Hindi ba ninyo alam na ang nasa iglesia ay Kristiyano? Ang wala sa iglesia, hindi Kristiyano, mga kapatid. Kristiyanong ligaw. Kasi tumatanggap, Kristiyano rin ako, kapatid. Kristiyano na wala sa iglesia. Ang iglesia, ang inumpisahan na tatawaging Kristiyano. Ang mga nasa iglesia ni Kristo, tinatawag mga Kristiyano. Basa, Bradmon, doon sa Antioquia, Gawa 11:26. Magiging ano ka muna? Magiging alagad ka. Kapag alagad ka na, maging kaanib ka sa iglesia. At kung kaanib ka na sa iglesia, tatawagin ka ng Kristiyano. Basa. Acts 11:26. At nang siya'y kaniyang masumpungan, ay kaniyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong 1 taon sila'y nakisama sa iglesia. Nakisama sa iglesia, naging kaanib sa iglesia. At nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Gawin kang alagad. Yan ang utos ng ating Panginoon. Bago siya umakyat sa langit, sabi niya sa mga apostol, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Lahat ng mga tao, gawing alagad. Sa paano? Sa paanong paraan upang maging alagad? Bautismuhan sa pangalan ng Ama, excuse me, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Gawing alagad sa pagbautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Nabautismuhan ka ba, kapatid? Naging alagad ka ba? Kapag hindi ka nabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, hindi ka maging alagad. Kung alagad ka, nasa iglesia ka. Kung nasa iglesia ka, bilang isang alagad, tatawagin kang Kristiyano. Kaya wala kang karapatan na tatanggap sa pangalan na Kristiyano
Sa mata ng Diyos, sa mata ng Diyos. Pwede sa mata ng tao, Kristiyano. Kasi bininyagan nung maliit pa. Wala sa utos ni Kristo na gawing alagad yung mga infant. Kasi yung infant, hindi magiging alagad yun, hindi pwedeng turuan. Gawing alagad, turuan muna ng Ebanghelyo. Kapag siya'y nanampalataya at nabautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, pwede na siyang bautismuhan at maging alagad. Ganyan. So, nasa iglesia na, may relasyon na. Kapag wala sa iglesia, walang relasyon. Kapag walang relasyon, anong sabi? Kaaway ng Diyos. Kapag kaaway ka ng Diyos, anong gagawin sa Diyos sa'yo? Ihuhulog ka niya doon sa dagat-dagatang apoy. Impyerno po, mga kapatid. So, ang lahat ng mga pagpapala, kung mayroon ka ng relasyon kay Kristo, anak ka na niya, sakop ka ng kanyang kaharian, ganyan, asawa ka niya. Ang pagpapala, mga blessing spiritual blessing, tatanggapin mo na. Magkaroon ka na ng access to receive the spiritual blessings. Ano ba ito? Basahin mo nga daw, Bradmon, sa Ephesians 1:3. Ephesians 1:3. Purihin nawa ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Ano yun? Ephesians 1:3. Ulitin mo na magbasa. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Praise Hesukristo, na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Purihin ang Ama, na Ama ng ating Panginoong Hesukristo, sa mga pagpapala na ating natatanggap. Ang iglesia ay kapuspusan niyaong pumupuspos sa lahat ng mga bagay. Mapuno ka. Mo'y 123, mga igsoon, basa. Na siyang katawan niya, nakapuspusan niyaong pumupuspos ng lahat sa lahat. Sabi ni Saya, Nga mao ang iyang lawas nga napuno kaniya, nga mao ang nagapuno sa tanang butang diha sa tanang dapit. nagapuno sa tanang butang diya sa tanang dapit. Mapuno, mga kaigsunan. Mapuno ka sa tanang mga butang, pang-espirituhanon. Sa tanang dapit, mga igsoon. Mauna ang plano sa Dios nga diha ka sa iglesia aron mahatagan ka diya sa mga panalangin espirituhanon. Ang maging kaanib sa iglesia ng ating Panginoon, nangahulugan. Ito ang pinakamaganda. Ang iyong pangalan, malalaman mo na nasusulat pala doon sa langit. Ang pangalan ng tao, ang pangalan ng isang tao, kapag nasa iglesia siya, malalaman natin na nasusulat para doon sa langit. Kasi, parang ganito yan. Ang pagpunta ng ating Panginoon, paghanap ng kaniyang mga tupa. Ang mga tupa ng ating Panginoon, ang pangalan nila ay nasa listahan niya. Ito, hanapin niyo ito, hanapin. Parang ganun. Huwag niyong maliin na ang pangalan natin ay saka lang nasusulat kapag nabautismo. Hindi natin alam kung nasusulat ba doon o hindi. Hindi natin malalaman na kapag nabautismohan ng tao, nasusulat ang pangalan niya. Malalaman mo kung paano nasusulat ang pangalan ng tao kapag yung tao na yan ay hindi luluhod sa larawan. Ang pangalan niya ay nasusulat na mula pa noong panahon na hindi pa natatag ang sanglibutan. May listahan na pala yan, mga kapatid. At malalaman natin na ang pangalan niya ay nasusulat doon sa langit. Maliban na lang kung buburahin ng Panginoon yan. Hindi doon sa baptism. Basahin mo daw yung sa
doon sa Revelation, yung mga pangalan na nasusulat doon, hindi siya sasamba sa larawan ng mapintas na, na mananap o ng dragon. May larawan sila. Kapag ang tao hindi sasamba, basahin mo. Yan ang mga verse na pinaka sikreto ba? Dapat tandaan talaga palagi yan kasi mahalaga yan. Kasi minsan may nagkamali, marami pa rin nagkamali. Brad, nabaptize ka na, nasulat na ang pangalan mo doon sa langit. Walang mababasa. Pero malalaman natin, kailan nasusulat? Mula pa noong hindi pa natatag ang langit at lupa. Hindi yan, hindi ibig sabihin yan na yung spiritual security, hindi. Yan ang mababasa eh. Sige, basa. Revelations 13:8. At ang lahat ng nangananahan sa lupa ay magsisisamba sa kaniya. So, magsisamba kanino? Na ang kani-kaniyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Pag ibalik mo yan, Bradmon, ibalik mo muna. Sino ba yung gusto magpasamba? Yung larawan. Yung diablo. Pero ang lahat ng mga tao sa sanglibutan, sasamba doon sa diablo, sa larawan. Maliban na lang noong ang kanilang pangalan ay nasusulat doon sa langit mula pa sa pagkatatag ng sanglibutan. Basahin mo sa umpisa. Sa 13:3. Ah. At nakita ko ang isa sa kaniyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay at ang kaniyang mga sugat na ikamamatay ay gumaling at ang buong lupay nang gilalas sa hayop. Hayop. At sila'y nangagsisamba sa dragon. Mga dragon. Sapagkat ibinigay niya ang kaniyang kapamahalaan sa hayop at nangagsisamba sa hayop na nangagsasabi, sino ang kagaya ng hayop at sinong makababaka sa kaniya. At binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng malaking bagay at mga kapusungan. Namumusog itong hayop na ito. Ako ang pinakamarami. Ako ganun, mayaman. Anong mga pamusong para marami siyang mga pamusong para marami siyang maakit na mga tao. Buong sanglibutan. Patuloy. At binigyan siya ng kapamahalaan upang magpatuloy na 42 buwan. At, mga talinghaga yan ng mga salita. Ha? Patuloy. At binuka niya ang kaniyang bibig sa mga kapusungan laban sa Diyos upang pusungin ang kaniyang pangalan at ang kaniyang tabernakulo, gayon din naman ang mga nananahan sa langit. At ipinagkaloob sa kaniya na makipagbaka sa mga banal at patagumpayan sila. Pati yung mga banal, makatagumpay pa siya doon sa mga banal. Patuloy. At binigyan siya ng kapamahalaan. Layo. Ba't sobrang layo na? Sige, direct mo to the point. At ang lahat ng nangananahan sa lupa ay magsisisamba sa kaniya. Lahat. Maliban na ang kaniyang pangalan ay hindi nasusulat. Ang lahat ng mga tao na hindi nasusulat sa aklat ng buhay na Kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanglibutan. Sino ang sasamba? Yung mga pangalan ng mga tao na hindi nasusulat sa aklat ng buhay. Ano ba yun, Maron? Hindi nasusulat. Buhay ng Kordero. Na pinatay buhat ng itatag ang sanglibutan. Nasusulat buhat ng itatag ang sanglibutan. Ang tanong, ang pangalan mo ba'y nasusulat buhat ng itatag ang sanglibutan doon sa aklat ng Kordero? Kung nasusulat yan, hindi ka sasamba sa hayop na namumusong. Kaya yan ang dapat ninyong intindihin, mga kapatid, na hindi pala doon sa baptism saka nasusulat ang pangalan. Mula pa pala noong hindi pa natatag ang sanglibutan. Yung mga tao na hindi nasusulat, pag makipagbaka na yung pusong na dragon na yan, at
ano sa pangalan ng Diyos? Ay, ano niya ang pangalan ng Diyos? Pinusungan niya ang pangalan ng Diyos? Sinisira niya ang pangalan ng Diyos? Ang lahat ng mga tao na hindi nasusulat doon sa aklat ng Kordero mula pa ng pagtatag ng sanlibutan, lahat sila sasamba. Kaya kahit anong pangaral mo diyan sa mga tao na yan, sasamba at sasamba sila sa larawan ng hayop o ng dragon. May mga larawan siya, mga kapatid, na inilagay sa lahat ng mga lugar. Mga larawan. Kaya pala ang daming sumasamba sa larawan sapagkat napakarami pala ng mga tao na hindi nasusulat ang kanilang pangalan sa aklat ng Kordero mula pa sa pagkatatag ng sanglibutan. Alam na ninyo ngayon, mga kapatid. Kaya sabi, tayo ay hinirang na ng Diyos. Mula pa sa pagkatatag ng sanglibutan. Hindi pa ka na tao sa mundong ito. Kilala ka na ng Diyos. Alam na ng Diyos kung nasa libro ka niya. O wala. Kaya ang ginawa ngayon, hinahanap yung mga tao na yan. Hinahanap yung mga tupa. Mga karnero, hinahanap sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sabi ni Kristo, pag napakinggan ng aking mga tupa ang aking salita, sila'y magsisitalima. Muna ilahanan nga nung karnero ka. Yan ang palatandaan kung ikaw ay tupa ng Panginoon. Pag may mangaral, makikinig at tatalima. Kasi karniro siya. Yung mga kambing, si Kristo hindi na parito para sa mga kambing. Kundi na parito si Kristo para sa kaniyang mga karniro. Pero kapag karniro ka, mga kapatid, ito ang delikado. Kapag nakain ka ng lobo. So yan ang delikado dyan sa mga karniro na yan. Kaya wala tayong tinatawag na security. Ito ang security. Yung one save, always save. Kasi si Kristo ay maayong magbalantay. Magaling na bantay. Pero hindi lang si Kristo ang nagbabantay sa atin. May mga elders na nagbabantay. Pati rin tayo, bantayan natin ang sarili natin. Si Kristo, mabuting pastor. Ang problema, ikaw ba, mabuti ka rin ba na bantay ng inyong sarili? Pinag-iingat tayo ni Kristo. Ginawa na niya ang kaniyang part para bantayan tayo. Mayroong mga hinirang na mga elders in every churches, magbantay din. At tayo mismo, pinabantay. Kasi si Satanas, active palagi. Marami din siyang mga alagad. Marami siyang mga ministro. Marami siyang mga anghel din na mga masasama upang tatalunin niya tayo. Mga hinirang at mga people of God, huwag mong sabihin na dahil ikaw ay tao ng Diyos, ano ka na? Exempted ka na sa mga temptation and trials. At pinapahintulutan ng Diyos yan, yung mga trials na yan, upang mapatunayan ng Diyos kay Satanas na ikaw ay talagang sincero sa Kanya. Yan ang nangyari kay Job, mga kapatid. Si Satanas is our accuser. Papunta't parito yan sa Diyos. Kasi ngayon, hanggang ngayon, pwede pa siya na hihingi ng permiso doon upang subukin ka. Tingnan ko daw yung nasa listahan mo. Kung talaga bang sincero yan sa'yo, sige, subukan mo. Ganyan, mga kapatid. Ipototest pa rin tayo. Kaya, pinag-iingat tayo na watch yourself. Bantayan mo ang iyong sarili. Palagi tayong mag-aral. Palagi tayong magpainit sa pulong sa Ginoo ba? Tingon na mga igsoon. Para piraminti init ang atong relasyon sa Ginoo, ang atong duol ta pirmi sa Ginoo, kay kung layo ka sa Ginoo, masisila ka ni Satanas. Sino ba yung makain? Maganda yung lecture ni Brad Pat. Sino ba yung makuha sa yawa?
nga mga karniro, katong layo sa panon, katong hinay mo kaon, mo na mga kuha. Katulad ng mga payat na mga karniro. Walang resistensya. Parang ganun ba? Madali ka makain sa mga maninila o manunukob. Okay, dito ta sa kuan. Hinaot na kakuha tag leksyon karon. Samtang di pa samtang di pa ulahi ang mga panahon igsoon. Para malalaman natin na ikaw ay nasusulat doon sa langit. Kung nakikinig ka ngayon sa salita ng Diyos, kung karniro ka ng Diyos, bakit mag-aatubili ka? Ngano maglangan-langan man ka? Aron mailahan ko ang imong ngalan to abas langit, usa ka sa dili mo simbas mapintas mananap, kay nalista imong ngalan dito, di gyud ka mo simba. Sayang kayo mo igsoon, namay daghan di manimba rong larawan gihapon. Pero para mapatunayan natin, tanggapin mo ang katawan ng ating Panginoon, pero upang maidagdag ka sa katawan ng Panginoon, kailangan na magiging alagad ka sa pamamagitan ng pagbautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. Ganon. So sa lahat ng mga nakikinig ngayon, kay Sister Amy Odinisa Mihoy, Vilma Padasas, Lucil Tangyan Paulin, Robin Abindanio, sa Pangasinan, kay Rene Tungol at saka kay Lynn Villarias, Ginny Arellano sa Maigo, hello brothers, good morning, Richie Pipito, mayong buntag mga igsoon, tingbudang nato ni Brother Richie akong pag-anha diha sa Pindugangan, matod pa ni Brother Rolando de la Piña, okay raman ko mo diha kayo. So ana lang, bahala di sa ta magkita-kita karon. Good morning brothers, we praise God every Sunday. Thank you Brad. Importante kasi yan. Yung makapunta dito sa Islon nga makanhi dire. Igsoon, may masakyan good pod. Katong madala rag hike, pag-hike, katong madala og bike, mag-bike. Total, dako man kayo nga to ang area sa gawas. Aron makapartik mo sa Lord Supper mga kaigsonan. Bisan og dili lang ta manulod tanan. Kay napaghihapon ta karon, basig kalitan tagsaka diri sa mga nagbantay. Leonardo Aguirre, good morning. Kamong nasa bukid, ayaw mo kumpiyansa. Basta na ay tigom pag may face mask. Kay pwede manaka o manulod-sulod ang mga nagbantay o mutanaw o kinsay walay face mask. Kay hangtod karon taas paghihapon ang numbers sa mga naa sa COVID. Katong mga kaigsoon natong nasa ospital karon kay na COVID sila igsoon. Iampo nato sila mga igsoonan nga katong mga nagbalatian naaman sa panimalay na mga balatian iampo nato nga maulian sa ilang mga karamdaman ng mga balatian. Jocelyn, okay, maayong buntag Brad Edgar ug Brad Monmon ug sa iyang sa inyong pamilya, mga samudal ug sa tanan nga mga kaigsuonan sa pagtuo. Salamat sa Dios sa dugang kinabuhi. Okay, kang Brother Jigo Abaa pod, no? May pagkaminaw diha. Okay. Diyak kamawatan, hindi ko maintindihan. Diyak maawatan? Pangalan yan, Brad. Pangalan yan sa isang kapatid natin. Jaka Mawatan. Okay. Jaka Mawatan siya. Okay. Yung pangalan niya, Mawatan ba? Okay. Apelyido. Mga ngaral yan sa ano ba yun, Brad? Kapuso Village. Okay. Jirel Rotsman Juson. Good morning. God bless everyone from Lumasag family. Okay. O kang kayo Lumasag, once again, hindi pa natin nailibing yung tatay ninyo. Sabi niyo October. O, sige, pupunta tayo doon sa ano. At least kahit na hindi ninyo siya makita, nakakasama pa rin ninyo ang ating kapatid, Brad Romeo Lumasag. Ito yung doktor na palagi kong dinala dati kapag mayroon kaming medical mission, si Dr. Romeo Lumasag. Nadala ko to sa bandang Linamon. Sumama rin to si doktor sa Tubod, diyan sa Baraas, dito sa Islon, doon sa saan pa ba yung mga lugar na dinala natin si Dr. Romeo Lumasag. Pero ngayon, wala na tayong doktor mga kapatid. O sige lang, baka mayroong bibigyan na naman tayo ng doktor, ng Panginoon ng ibang doktor na makasama natin balang araw. Kapag wala ng COVID, makapagpatuloy tayo sa ating mga preaching ministry, mga pagtutulong sa mga mahihirap, mga kapatid. Okay? Okay, Brad Pat. Okay, palayok. Okay, thank you Brad Pat. O Sister Geraldine Pellegrino, Jeric Tricia Dayan. Nida Odinisa, mayong matahong mga buntag, Brad Edgar Harmony sa Tanantik Paminaw. Okay. Thank you.
kay Brother Saturnino Villarias sa Bandulog, kay Brother Matnaldo sa Mapalad, Marcelo Lacuna diyan sa Rugungon, sa Ricodo, at sa kay Dison Davis, Maribar Davis Lacuna, Jerry Cabrillos. Okay, salamat Brad. Basig, kumusta na ka si Brad Jaka? Makatungas ba siya uban nimo no sa kuan dito sa Malaigang? Mo lagi na kung matutog Malaigang, di lang kita magdaghan sunod. Kay aron Oktober masugdan na nato buhat ang inyong tigumanan, mga igsoon diya sa Malaigang. Ala na linsunurin may pagkaminaw usab Alma og ni Jundre Apilanio, ni Epipania Apilanio, Pilar Luna, Joseph Luna, mga Kaling family diya sa Mainit Church of Christ, may pagkaminaw ninyong tanan. Mga Arcabo family diya sa Kabangahan Church of Christ, uban ni Jerry Cabrillos sa tanan nga mga kaigsuonan. Kinsa pa Brad Mon? Si Brad, ikaw na yung greetings Brad Mon, kinakailistahan diya. May pagkaminaw ni Brad Boy og Inen Ramirez and family des Del Carmen ug usab ni Dudong Titing Tapion, Sir Adlaon, Bibuto Kero, Laurito Abel og Brother Randel ni Rosilian, Alberto Flor Toledo, si Celalin Ramirez, Ronald Kabungkag, Rosel Kabungkag, Jaime Ilnas, Victor Ogdira Natinga, Sister Epigenia Dake, Mayrag Mario Ascuna, John Robert Osmundo Alcomindras, ug usab ni Frank Cabarca, Pilar Cober, Ricardo Pirado, Boy Padilla, Felipe Banges, Lolo Jaime Mulet, Ilnas, og Dominic Gemini Monsolier sa mga Emphasis family, ni April Emphasis, Carmen Lumayno, Eden Salamasan, sa mga kaigsoon usab sa Buskilinamon, Sister Carmelita Villasor, sa mga permites si Azul Ginayas, Matutina family. og ni Nidi Variacion, the first, the second, og ni Bill Bryan, may pagkaminaw usab diha no? Ni Peter de los Santos og ni Sister Florita, may pagminaw. Gaga Gabunada, Nila Gabunada, Rodel Tomales, Sara og usab mga Pacquiao family, ni Manuelita, Nardino, Liesel, Willa, Brenda Pacquiao, Brinjan Pacquiao, may pagkaminaw usab ninyo. O mga Amarga family ninyong tanan, may pagkaminaw usab. Okay, ato pa ng tao ni uban naron makita na itong mga nagsunod sa atong Facebook live. Muna yung mag-ingon Brad Monong, di na makita. Okay, asa man to? Okay, wala. Okay, si Richie Pipito, Melanie Pipito, Romeo Balansag, og ni Ambrosia Pipito, Juanita Balansag, ni Bangges. Kisa to ba mo si Minard Bangges og si Jean Pipito Bangges. May pa rin Amamang, amin ako Amamangkang, Amamampam. Namagugoy amigo nga si Amamang Pang. Pero kani siya Amumunpon. Murag papariho ra. Mahigsunan. Salamat kay sa inyong pagkaminaw. Idmar Andy, may pagkaminaw. Idi Mardi Inting Villarias, og ni Fred Losarito and family. May pagkaminaw si Sister Percy Daog, Angging Itchabis. Mayong pagpaminaw usab ninyo. Imi o din sa Mihoy. May pagkaminaw. Yapon, once again mga kaigsunan. So wala magitay oras ang Dios magauban kanaton inatong panagatigom karon Domingo ha. Padalanginan kita og ugma sa mga oras istasyon sa Yes the Best 99.3 sa to station Maria Sir Orlando Bolo, Technician Michael Dagook, kini si Badidgar sa Budal og Brother Harmony. Moingon kami mga kaigsunan, ang Dios magauban og magapanalangin kanatong tanan. You are my strength when I am weak. You are that treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, you are my strength.